Dahil nandito nga pong uli sa inyong harapan at makakapagpasalamat sa mga nangyari sa aking buhay at isasama ko na lang po yung buong taon. At nung una po ay, diyon nga po, masyadong, kung baga ang tawag po ay on fire gawa ng ako po last year, ako po ay ano pa noon, senior high at napakaluag po ng schedule, tas dumating po yung bakasyon, tapos nung bakasyon po halos lahat sa biyaya po ng Panginoon ay nasasamahan ko. Lagi po akong umaattend ng mga outreach, sa prayer meeting, tsaka po linggo, ay halos lahat po yun sa biyaya ng Panginoon ay aking na-attendan at dumating nga po yung panahon na ako po ay tumungtong na po ng college at nabiyahe po. Yung ako po ay hindi sa amin nakatira, nagdo-dorm, ay napalayo po sa gawain at napakahirap ang pagbabago, ang pag-adjust, gawa po ng nag-iba po bigla yung environment na dumating po yung time na ako po ay halos lahat palagi po nandito, tas wala po akong nung dumating po yung time na wala po akong magawa, kundi yun, sa online, gawa po ng ah, sa biyaya naman po ng Panginoon ay, although ang aming ama hindi nakapag-provide sa amin, ay nandyan po ang mga kapatid na nag nakakapag-provide financially, gawa po ng sila po nagpapaaral sa akin at yung nabibigay po sa akin ay sakto lang po talaga sa isang linggo at ayun po ay binabudget ko po talaga para pag Sabado po ako yung makauwi sa bahay, tas linggo po ay makasimba. Ay dumadating po yung time na sa college po ay may ambagan, ay nasasaidan po. Kaya ayun po, ako naman po'y nahiya ding humingi ng karagdagan kasi hindi lang naman nga po ako ang ano sa amin. Sila din po nagpo-provide sa bahay. May bunso akong kapatid, nag-aaral din. At ayun, sa kanila lang po talaga nakasalalay ang aming pamilya. Kaya wala po akong magawa kundi ayun, nandun lang po ako sa dorm. At yun, dun na din po dumating ang panghina kasi kahirap po ng mag-isa. At hindi yung po, yung pagsasama-sama nga ay napakahalaga. At ayun, ang ministry po ay hindi rin po sa totoo lang ako yung nahihiya choir, sa choir po, gawa ng hin- sobrang conflict po talaga ng schedule. Oy, hindi makapag ano, kaya yun, nagpaalam pa kay pastor na this year ay hindi po muna kasi naiipit po talaga ako ng schedule, napakahirap. At ayun, hindi naman po bale na kakaunti ang ministry, basta po ay alam po na mapagtatapatan kasi kahirap po ng hawak ng ministry. Tas hindi naman po mapagtapatan. Kaya ayun po, ako po nag-pray din sa ministry ko po next year. At ayun din po, dahil nga po sa panghina na palayo ay doon na nakakagawa ng mga hindi naman dapat gawin. At ayun nga, ako po dumating yung time na nahiya ng sumimba uli dito, gawa ng ayun po, sa school po, may nangyayari po sa school namin, ay parang nahihiya po ako na sumimba uli kasi iniisip ko ay ano na lang sasabihin sa akin. Gawa ng, may nagawa nga akong hindi dapat. Pero ayun, sabi po kay ate, sabi naman po hindi naman daw po tao ang piniplease, kundi ang Panginoon. Kaya
yun, magpatuloy lang at yun din po, yung nabasa ko rin po sa Bible, yung 1 Samuel chapter 12 verse 20 na bagamat nakakagawa ng kasamaan ay huwag pong lilihis sa Panginoon at patuloy lang na magpatuloy at yun may nagpaalala rin po sa akin na galing daw po sa pastor na ang susi daw po sa pagpapatuloy ay magpatuloy. Kaya salamat po sa Panginoon dahil ako po ay naririto pa sa inyong harapan at napagpasalamat. At yun po, sa Panginoon po, paporit po salamat.